guys, it's Dwight Tamayo and welcome back to my channel. Nung nakaraang video ay napag-usapan natin kung kailan bumabagsak ang presyo ng mga itlog at humihina ang demand ng mga ito. Napag-usapan din natin kung ano-ano ang ating dapat gawin para maiwasan ang pagkalugi sa panahon ng mahina ang demand ng itlog at mababa ang presyohan ng mga ito. Dahil sa dami ng pinanggagamitan ng mga itlog, mula sa ating simpleng breakfast hanggang sa paborito nating mga cakes and pastries, ay nagpapatunay na mayroon talagang continuous at increasing demand ng itlog. Pag-uusapan naman natin ngayon kung kailan tumataas ang demand at presyo ng mga itlog at kung ano-ano ang dapat nating gawin para atin itong mapaghandaan at ma-meet natin ang demand ng market. So alamin natin kung ano yung mga factors na nakakaapekto sa pagtaas ng presyo at demand ng mga itlog. Una, may mga tinatawag tayong mga unexpected events, katulad ng mga disasters at calamities. Noong dumating ang bagyong Yolanda, ay masyadong naapektuhan ang northern part ng Cebu, lalong-lalo na sa Bantayan Island. Sa pagkakaalam ko, noong mga panahong iyon ay nagpuproduce ang Bantayan Island ng mahigit 3 million eggs a day. Makukonsider nga sila na egg basket ng Visayas. Sila yung nagsusupply ng halos buong itlog ng Cebu province at mga neighboring provinces nito, including ang probinsya ng Masbate. Pero nang dumating ang bagyong Yolanda, ay halos 80% ng poultry nila ay down. Naalala ko noon na yung bentahan ng kanilang mga manok galing sa poultry nila ay nasa I think 10 pesos. Kasi wala na mga building na mapapaglagyan ang mga manok. Yung ibang manok ay nagro-roam na lang sa kanilang poultry. So dinidispose na lang nila ng mura sa merkado o sa mga town sa Cebu para lang mabenta ang mga natira pa nilang mga livestock. So ang nangyari, since sila yung isa din sa major supplier ng mga itlog dito sa Masbate, ay malaki talaga ang portion na nawala sa egg distribution dito sa Masbate. Kaya tumaas masyado ang presyo ng itlog dito sa Masbate noong panahon na yon. Naalala ko nga, nasa 200 pesos per tray ang bentahan namin ng large size na itlog noon. Isa din sa mga unexpected events na nakakapagpa-increase ng presyo ng itlog ay kapag mayroong outbreak sa isang lugar in which andon yung mga major supplier ng itlog, katulad ng Cebu at northern part ng Luzon. Nagkakaroon kasi sila ng quarantine, bawal ilabas ang mga poultry products sa isang lugar na kung saan may outbreak. And then dito naman sa amin, kapag may mga supplies na galing sa lugar na yon na may outbreak, ay hindi din pinapapasok dito sa probinsya namin. Dito sa amin sa Masbate ay nagiging advantage din namin minsan na island province kami, kasi kapag may mga outbreak ay hindi kami nahahawa sa mga virus na kumakalat sa poultry. Since na mababa ang supply at mataas ang demand ng itlog at walang itlog na nakakapasok dito sa Masbate, or hindi masyado marami yung itlog na nakakapasok dito sa Masbate, tumataas ang presyo ng mga itlog. Nakakaapekto din sa demand ng itlog ang pagtaas at pagbaba ng presyo ng major crop ng isang probinsya. Katulad sa amin dito sa Masbate, ang pangunahing produktong pang-agrikultura namin dito ay ang niyog, o ito yung mga kopra. So kapag tumaas or bumaba ang presyo ng kopra, ay naapektuhan ang purchasing power ng mga tao dito sa amin. Katulad ngayon na medyo mahina ang presyo ng kopra, ay medyo mahina din ang bentahan at demand ng itlog. At kapag tumaas din ang presyo ng kopra, ay siguradong tataas din ang demand ng itlog dahil tataas din ang purchasing power ng mga tao dito. So guys, yun ang mga unexpected events na nakakapagpataas ng presyo ng mga itlog. Yung mga expected events naman natin ay number 1, yung pag-resume ng klase ng mga school. So sinabi ko nga sa previous ko na video na kung saan ang pagsara at pag-resume ng klase ng mga schools ay nakakaapekto sa pagtaas ng demand at pagbaba ng demand ng ating mga itlog. Dahil ito ang pangunahing pagkain na mabilis na naihahanda
sa mga estudyante na nagmamadali na pumasok sa mga school. Nakakaapekto din ang mga activities at events na ginagawa ng national at local government sa isang probinsya. Tulad ngayon na medyo malapit na din ang eleksyon. So kapag eleksyon ay maraming pera ang tao kasi yung mga spending ng mga politicians ay napupunta sa tao. So ibig sabihin tumataas ang purchasing power ng mga tao, tumataas din ang demand ng ating mga binibentang itlog. Tumataas ang presyo at demand ng itlog sa mga panahon ng bare months like September, October, November, December. Dahil sa mga panahong ito ay maraming parties ang nagaganap at nagre-release din ng mga bonuses ng mga empleyado. Ito din ang time na marami ang mga remittances na pinapadala ang ating mga OFW na nagtatrabaho abroad. Pero ang pinakamataas talaga na demand at presyo ng mga itlog ay during Christmas hanggang New Year. Dahil ang mga tao ay gumagawa talaga ng paraan para meron silang handa sa Pasko at sa bagong taon. So guys, in short, ito yung shining moments ng mga tao na nagdedegosyo ng itlog. Ito yung mga factors na nakakaapekto sa pagtaas ng presyo at demand ng ating mga binebentang itlog. Pero sa kabila ng pagtaas ng demand at presyo ng ating mga itlog, ay meron din tayong responsibility sa ating mga customers, lalo na sa ating mga distributors, na dapat ay ma-meet din natin ang demand nila. Dahil ito lang din ang time at pagkakataon na medyo kumita sila ng malaki. So sa panahon ding ito ay marami ang nag-i-inquire ng itlog at nagpe-present sa atin na maging distributor o wholesaler. At may mga tao din na nag-o-offer sa atin ng mataas na presyo kapalit ng buong harvest mo sa poultry. Paano naman natin maihahandle ang ganitong mga situation na kung saan mataas masyado ang demand ng itlog, maraming mga tao ang lumalapit sa iyo na gusto maging distributor, maging wholesaler, ino-offeran ka ng malalaking presyo kapalit ng buong harvest mo sa isang araw na dapat hindi mo na ibigay sa iba, sa kanila mo lang ibigay. Ano-ano yung mga dapat nating gawin para ma-maintain ang ganitong mga situation? Number one ay prioritization. So, dapat i-prioritize mo yung mga customer at mga clients mo, yung mga wholesaler at mga distributor mo na nagstay sa'yo regardless of the price and demand ng mga itlog. Dapat mo talagang paglaanan yung mga customers mo na kumukuha sa'yo kahit summertime, kahit matumal, kumukuha pa rin sa'yo. Kahit mababa masyado ang presyo, kumukuha pa rin sa'yo. So yun yung mga customers na dapat mo i-prioritize. Number 2, kung hindi nyo kayang supplyan, huwag kayo mag-commit. Kasi magkakaroon kayo ng kaaway niyan. Since limited lang naman ang na-harvest nating mga itlog, huwag tayong tanggap lang ng tanggap ng customer. At huwag din tayo magpaasa ng client. So ang end up natin dyan ay makakahanap tayo ng kaaway at hindi na magtitiwala ang tao sa atin the next time na magkaroon tayo ng transaction sa kanya. Dapat hindi tayo basta-basta nagpapa-attract sa malalaking offer. So dapat pag-aralan muna natin yung offer, tingnan muna natin kung kakayanin ba ng stocks, i-compute muna natin yung in and out ng inventory kung kaya pa ba. Kasi itong mga nag-o-offer sa atin ng matataas na presyo, sigurado ako kapag summertime at matumal ang bentahan ng itlog, ay mawawala din ito sila at iiwan ka rin. Tapos guys ay gumagawa kami ng schedule ng pag-distribute namin ng itlog. So from Monday to Saturday ay nakalagay na sa isang board ang name of customer or name of client. Tapos kung ilang quantity lang ng eggs ang pwede naming maisupply sa kanya. At dapat ay meron tayong close monitoring ng in and out ng ating mga itlog. So dapat masupplyan lang natin yung mga nasa priority list natin. Ito yung mga factors na nakakaapekto sa pagtaas ng presyo at demand ng ating mga binibentang itlog. At na-share ko din kung ano-ano ang dapat nating gawin para ma-handle ang ganitong situation. Sa mga viewers natin dyan na may plano na magtayo ng layer poultry business, ay importanteng mapanood nyo ang video ito para malaman nyo kung kailan tumataas ang demand at presyo ng ating mga binibentang itlog para mapaghandaan nyo ito. Sa mga panahong ito ay dapat naka full house yung poultry nyo. Ibig sabihin ay puno ng manok ang poultry nyo para ma-reach natin ang maximum potential ng kikitain ng ating poultry. So guys, maraming salamat na naman sa panunood nyo ng video ito.
Sa mga viewers natin dyan na hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, i-click nyo na po ang subscribe button sa channel na ito, Dwight Tamayo. At sa mga mahilig dyan sa makeup and beauty tips, huwag nyo rin kalimutan na i-like, i-subscribe ang channel ni Teen May Arsenas. At huwag nyo rin kalimutan na i-click ang bell para ma-notify kayo in case meron kaming mga bagong video. Sana ay may natutunan na naman kayo ngayon. Happy poultry farming! Bye!